Hello mga ka-happy growers, mga ka-harvest. Andito tayo ngayon sa Bacolod. Bali, magsiset up tayo ng laboratory ng tissue culture laboratory na alternative and simplified ng Harvest Tissue Culture Lab. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano kami nag-start dito and kung ano ang mga materials na makikita natin sa pagsiset up nila. Tara, sabihin natin. So, by the way, dito sa area na to, dito na, sa unang pintuan na to, nandito yung kanila media preparation room or media preparation area. So, pasok tayo dito. Hindi ko may ikot yung camera ko. Hindi ko alam kung bakit. Dahil yata sa update ng camera. But anyway, so as you can see, meron tayong dalawang wall fan. Magamit na lang tayo ng wall fan para hindi rin mag-accumulate ng another space para sa media prep natin, no? So, dito sa area na yan, lalagyan natin ng long table dyan for sa pag-prepare ng mga media natin. And at the same time, meron tayong gripo dito na lababo. Pwede rin natin gamitin yan as decontamination area or another source of paghuhugas ng bote. And at the same time, dito sa gitna, yan, itong part na yan, magkakaroon din tayo ng long table dyan. Para ang concept kasi natin na we can cater up to 25 participants or 25 trainees per salang, no? Per day or every time na magkakandak tayo ng training. So, dito naman sa extra space dito, dyan sa may machine na yan, tatanggalin natin yan dyan and papalitan natin yan ng short or small table lang para pwedeng gumawa din or pwedeng magkaroon din ng space para sa mga participants na dyan din sila gagawa ng mga hands-on training din. Then ito yung tinutukoy ko, yung pinagpatungan ng mga box test na yan. Actually, ilaw yan eh. So, yan, may lababo tayo dyan at may gripo. So, another source ng paghuhugas pa rin ng bote or another source ng water natin every time na maglilinis tayo ng mga bottles or syempre for media preparation. So, yun. And then, dito sa area kasi natin dito, we have the sliding door, papasok dun sa anchor room natin. Bale, ginagawa pa yung area natin for culture and transfer room or dissection room. Bale, hintayin na lang natin matapos pero check natin mamaya, okay? Ngayon, dito sa area na to, may exclusivity ng pasukan para sa media prep area, no? And then meron tayong sliding door dito. Yan yung pagitan ng ante-room natin and this media prep area. At yung kabila naman is the culture area. So, yung ante-room yung magsisilbing ano natin, kumbaga in between ng septic area to a septic area. Why? Dahil dito sa area natin, sa media prep area, we can also consider it as septic area or septic room dahil dito na rin tayo decontaminate ng mga either na contam or mga boteng kailangan ng i-deflast. So dito yan, no? Considered may mga microbial spores or aerobic microorganisms tayo mga kalaban. Okay, and then dito sa kwarto na to, pasok tayo. Dito, we have the storage area, no? Storage room. Bale, andyan lahat ng mga storage natin. Andyan, storage, mga gamit natin for the laboratory. So, as you can see, we have around 14,000 bottles. Kaya ganyan kadami yung boxes natin ng mga bote. And meron tayong mga sako-sako mga autoclavable cups. Autoclavable cups is actually plastic cup, no? Hindi tayo gumagamit ng metal since isa rin yun sa nagkakabagal ng laki ng halaman natin dahil masyado yung too much yung seal niya kapag ginagamit natin siya sa tissue culture. And at the same time, since we're using copper fungicide as our protectant, magkakaroon din tayo ng problem sa takip if it's metal dahil kumakain ng metal ang copper, no? Ng copper natin, yung ginagamit nating protectant tulad na sabi ko pa ulit-ulit. Anyway, dito rin naman yung mga other items natin for plant tissue culture. And since hindi pa naman natin nasa-set up yung mga blower boxes natin or we call it alternatively yung puso ng laminar flow hood natin. So, andyan yung blower box which is andyan yung HEPA filter, UV light, and the blower na kaya mag-accumulate ng maximum of 5 transfer cases per blower box. So, highly durable siya. Tsaka guaranteed na yung ginagamit naming HEPA filter, it is actually a true HEPA filter. Kasi may mga nabibili sa online shopping na
pwede na, no? Sasabihin nilang HEPA filter. No, no, no. Maraming klaseng HEPA filter. HEPA is High Efficiency Particulate Adsorption Filter. So, yung HEPA filter, marami kang mabibili niyan online, pero usually pwede mong tanungin yung mismong client, is it kaya niya bang masala or ma-absorb or ma-adsorb yung microorganisms up to 0.3 microns, no? Dahil ang mga microns ng microorganisms, usually ang size niyan mga nasa 0.7 eh. So kung kukuha ka ng 0.3, it's okay. So masasala niya yun. So mag-ingat lang din kayo sa mga nabibili niyong HEPA filter, ha? So dapat highly durable. Okay lang mag-invest ka na ng mahal sa HEPA filter. Eh durable naman, and at the same time, minsanan na lang na palitan, like around 1 dekada, 2 dekada, based dun sa isang laboratory namin sa Caloocan. Caloocan and Antipolo, no? So, yun. And then we also have here yung mga gulaman bars namin, nandito na rin, together with the Petri dishes and the laboratory equipments. So, yun lang muna yung mga items natin dyan. And then dito sa area na to, yan, pinaglagyan ng mga electric fan. Dyan naman natin ilalagay yung prospected nating refrigerator na syempre ang purpose lang naman ng ref kahit maliit lang yung ilalagay nating mga pwedeng mapanis like kamatis, coconut water para hindi na madalas laging nasa labas at bibili. Syempre kawawa rin naman yung empleyado kung malayo yung bibilihan, and at the same time sayang naman kung laging pabili ng pabili. So unang-una yung oras na paggawa ng media, yung pangalawa yung oras yung gastos naman nila or yung cost nila sa paggamit ng pagpabili ng pabili tapos nasisira lang naman every time na may sumusobra dun sa ginagawa nila. So dito natin yung ilalagay yung ref natin. So maglalagay din tayo ng either corkboard dito or something na may instructions para sa mga chemical formulations para hindi na mahirapan yung mga staff na makita kung ano-ano ba yung kukunin nila dun sa refrigerator na yun. Pwede rin tayo mag-stock ng mga chemicals natin dyan, no? Yung mga macro and micro elements natin, vitamins, myo-inositol, if it's MS media. And kung nudsunsi naman, tulad ng modified nudsunsi natin, which wala namang problema kung ilalagay natin yan sa room temperature as long as hindi yan direct from sunlight, no? So, yun lang. Dito sa area na to, ang purpose natin is maka-accumulate tayo ng ganun karaming participants para at least ma-maximize natin yung pagtuturo. Especially, we are focusing on bigger volume of output, no? Para ma-scatter natin yung gantong technology in terms of conservation, in terms of high-value crop production, and ornamental plants, syempre, and even yung mga for landscape processing natin or landscape plants natin na kailangan din natin paramihan kasi kakaiba na at maiba naman yung ating mga pinuproduce. Ano? So, yun ang kailangan. Dito naman, sa area na to, hindi pa natin natatapos to. So, nandito yung mga installer din ng Harvest. So, tumutulong sila sa atin para matapos tong project natin. Ito, dito sa area na to, ito yung antler room natin. Ano? Bale, may sarili din siyang pasukan bukod dun sa kanina na pasukan natin sa media prep area. And then, ang pagitan niya is the sliding door para hindi na tayo, para at least protected pa rin tayo sa microorganisms na tulad na sabi ko kanina. And then, dito sa anti-room na to, dito sila maghuhugas ng kamay, maghuhugas ng kamay hanggang braso. Aalis din natin yung mga burloloy natin sa katawan or sa kamay hanggang braso natin. Then meron tayong ilalagay na locker dito sa part na to. Yan, sa ilalim ng wall fan. And then meron din tayong shoe rack, exclusively naman para sa mga, mas maganda kasi kung meron tayong sariling lab shoes since sa labas medyo maputik, especially pag tag-ulan, no? Kaya magkakaroon tayo ng exclusivity na dapat gumamit sila at least kahit mga lab shoes na lab gown, it's just an option, no? Pero based on our experience, para sa amin na hindi ko naman to kayo kinakalaban, no? Yung mga gumagamit ng lab gown kasi syempre kami as private sector na nagsiset up ng lab, ang gusto namin mas makatipid din kami sa kuryente. So ang purpose lang naman for us ng lab gown para yes, mukhang scientific yung approach, no? And at the same time, protection mo yun para sa mga mikrobyo. Pero isa yun sa mga rason din namin kaya nagkakaroon ng accumulation ng contamination. Since kapag hindi kaya ng aircon i-sustain yung lamig dun sa dissection room or sa transfer room natin, ang tendency to papawisan yung individual, magmamoist yung pawis dun sa loob ng transfer case or sa laminar, DIY laminar flow hood natin. And eventually, once na mag-moist yun, kasama ng pawis, hindi natin alam kahit malinis yung braso natin or kamay natin, pwede tayong magkaroon ng aerobic microorganisms, no, na sumasama dun sa evaporation ng pawis natin. So, yun.
And then dito, sa area na to, we have the sliding door ang ginagamit natin dito na area. Then, meron tayong 4 na shelf na galing sa Harvest Taytay. Okay na ako. Kuya, Kuya Eddie. Kuya si Kuya Eddie sa Harvest Taytay. Saka si Kuya Abner. So, sila naman yung nag-aayos ng mga mga culture shelves natin dito sa hindi muna natin ipapangalan yung laboratory, no? Medyo confidential pa. So, eto, ang shelf natin nito, it can accommodate up to 14,000 bottles. Sobrang laki. And at the same time, bawat layer ng shelves, instead na kahoy ang gagamitin namin, glass na makapal, around mga 58 mm yata, para at least tumatagos yung liwanag. So sa ganun, at least nakakatipid din tayo. So instead of fluorescent light na may starter yung ginagamit natin, usually ganun yung mga traditional laboratory, no? Especially for the government. Ang gagamitin natin is the LED light lang. So pwedeng pagduktungin yan. So mas makakatipid tayo totally sa ilaw. And at the same time, ginawa namin in between ng shelf mas malapit para yung accumulation or photosynthesis ng halaman dun sa liwanag mas maganda or mas na-accumulate niya kahit LED light lang yung ginagamit natin. So dito si Kuya Janmar. So siya naman din isa sa mga taga-harvest natin na tumutulong dito sa pag-a-assist sa tissue culture laboratory. This is actually first ever what you call this technology transfer, tech transfer ng Harvest Tissue Culture Laboratory pagdating sa plant tissue culture, no? So inaayos na nila yung shelf na pinakabitan na lang nila para just to make sure na hindi yan bakit. And then yung electricity, yung electrical naman para connected, hindi tayo magkakaroon ng problem. So built-in na yan. So hindi rin tayo magkakaroon ng problem kapag lumindol kasi hindi naman yan magkakaroon ng cracks. So may ilalagay din tayo in between ng glass tsaka ng mismong patungan ng glass shelf layer para hindi siya mabasag, no? So dito naman, as you can see, dito naman yung ating transfer room na kayang mag-accommodate ng up to 9 transfer cases. Yes, 9 transfer cases. Sobrang laki. So, at least, production na tayo. Kung production, yun naman yung pinaka-main purpose natin, no? Para maipakita sa lahat na we are capable on doing this kind of technology. Na, yes, marami tayong in-skip, pero balik tayo sa purpose. Ang purpose is yung halaman na bubuhay sa loob ng bote, yung halaman nag-grow siya, nag-clone siya sa loob ng bote, and eventually kaya nating i-treat or i-isolate yung virus dun sa loob ng bote na walang contamination. So yun yung ating purpose. That's why we're doing this kind of technology. So heads up na rin sa mga nagsiset up ng gantong laboratory and sa lahat ng mga trainees natin, no? By the way, I am Dominic Galimba and I'm your trainer for plant tissue culture. Heads up kay Rio Stars Institute of Science, Arts and Trades Incorporated. Isa yun sa mga laboratory natin na they started from 20, 30 to 40 bottles lang way back August 2022. But until now, so far sa ngayon, around nasa 5,000 bottles na nila or 5,000 mother flasks sila ngayon. So, stay tuned guys, ipopost ko naman yung kanilang output pag dumating ako sa kanila sa Pangasinan. And shout out din sa Arids and Aroids. Congratulations sa event last September 1, no? Especially sa paglilift up ng mga technology transfers, especially sa plant tissue culture na ginagawa at itinuro sa atin ng tatay mentor Ray Ong natin. Maraming salamat sa inyo guys, and even the MB Lab. So shout out sa inyo Jo, Eraldo, maraming salamat, Jenny Noble and Ate Emily, maraming salamat sa inyo. And then si Sir Mon Calado, maraming salamat po dahil nandiyan kayo lagi para i-guide kami. So hope to see you soon sir, para makita namin ulit yung laboratory niya dyan sa Antipolo. So meaning to say, marami na tayong nasa-set up na ganitong laboratory pero medyo hindi lang sila very particular sa pagpo-post kasi gusto nila sarilihin lang. But it's okay, there's choice nila yun. English pa ako, mali naman. Choice nila yun para magkaroon ng confidentiality din or privacy yung ginagawa nila. Pero syempre, may mga
may mga participants din tayo na still nagpa-plant pa, nagka-train pa rin for plant tissue culture and willing na mag-retrain ulit sa plant tissue culture. So yun po. By the way, meron kaming training this coming September 26 to 29 sa Harvest Tissue Culture Laboratory sa Harvest Pasig Branch. No? Check nyo na lang sa www.facebook.com/harvest.corp. No? So makikita nyo dyan lahat ng mga ano namin, posting namin, not only sa plant tissue culture updates but also sa mga other equipments and supplies that we are also capable for us to provide for you guys. No? So yun lang. Happy growing everyone. Long time no post.